Tamang-tama lang ang sukat sa'yo, Agnes. Bagay na bagay sa'yo ang trahe de boda mo. Oo nga, ate. Naku, pag nakita ka ni Kuya Roman na suot-suot mo yan, mas may in love siya sa'yo. Nako, dapat lang. Tsaka, mahal-mahal ng gown na to eh. Dapat sulit sa paningin na mapapangasawa ko. Pihado yan. Sandali lang ha, kukunin ko lang yung belo. Hindi na ako makatulog sa sobrang saya, Luisa. Alam mo, ate, ang swerte mo kay Kuya Roman. Kasi, tingnan mo ang ganda ng trabaho. Tapos gwapo pa. Tapos napaka-responsable. At higit sa lahat, mahal na mahal ka pa niya. Alam mo, Luisa, araw-araw ako nagpapasalamat sa Diyos dahil kay Roman. Sarap isipin na hindi na ako magiging tindera sa Tianggian. Na magiging isang Mrs. Morales. Oh my God! Tsaka alam mo ba sabi niya sa akin? Ako daw magiging pinaka-masayang babae sa buong mundo. Taray talaga nito eh! Ikaw na! Ganda talaga. Sukat ko na kaya to. May mga babaeng nagpapakasal, kapalit lang ang marangyang buhay. Pero sa huli, alin nga ba ang mas matimbang? Pagmamahal sa asawa o pangarap na buhay? Ito ang tanong na haharapin ni Agnes, isang babaeng simpleng nagmahal, nangarap at nabigo. Jericho, sabihin mo sa driver na mag-deliver niyan, bilisan ha. Kinukulit na ako ni Mr. Cheng. Sabihin mo sa Divisoria, bilisan niya pagdating doon ha. Tagado, sir. Kami na ho dito. Hindi na, para mamabilis na to. Sige na. Hello, Mr. Cheng. Minahan po muna kayo. Parating na po dyan. Opo, Mr. Cheng. Hindi ho kami natulog kagabi para matapos ang lahat ng ito. Sige po, salamat po. Sir, magpahinga muna kayo. Kahapon pa kanina natutulog. Stress na ho kayo niyan. Sir, okay lang po kayo? Parang putlang-putla po kayo Oo, okay lang ako. Sige na, dalihan niyo na yan at malilintikan tayo kay Mr. Cheng. Sige na, labas niyo na yan. Roman, tigil mo na yan. Dami mo na Yossi eh. Okay lang yan. Alam mo, sobrang masaya ako dahil kasama kita ngayon. Okay ka lang ba? Halata sa mukha mo na stress ka eh. Marami lang kami trabaho ngayon. Shipping season kasi. Maraming orders na galing ng Divisoria, ng Baclaran. Pero huwag ka mag-alala. Okay lang ako. Salamat ha. Excited na ako magpangasawa ka. Ako din. Halagaan kita at ibibigay ko sa'yo lahat ng gusto mo. Mahal na mahal kita, Agnes. Mahal na mahal din kita, Roman. Maagang naulila. Tumila sa kamag-anak. Naging tindera sa Tiangge. Naging raketista. Naging mapait ang buhay para sa akin. Hanggang nakilala ko si Roman. Ang lalaking nangakong magbibigay sa akin ng magandang buhay. Ang lalaking mahal ko.
Agnes, mukhang ako na ang susunod na ikakasal ah. Ay, nako, Luisa. Ano, magtrabaho ka muna. Tama ang ate mo. Ngayon nakapagtapos ka na ng pag-aaral. Pagbutihan mo ang paghahanap ng trabaho. Para naman hindi ka sa ukayan mauwi tulad niya. Auntie Lyda naman, di ba naman sa kasal ko, insultuhin niyo ako. Pwede po bang maging masaya na lang kayo para sa akin? Ang sinasabi ko lang naman, paano ko makapag-asawa ng maaga itong si Luisa? Oh, saan ang pupunta to? Anong meron na yan? Mabuti ka nga maswerte ka. Pwede ka na magbuhay, Reyna, dahil maganda ang trabaho ng asawa mo. Alam po niya yun, Auntie Lyda. Ay, naku, magsama ka kayong dalawang magkapatid. Ikaw nakapag-asawa ka lamang na may sinasabi sa buhay. Mapagmalaki ka na. Good karma po ang tawag doon. Gaganda po ang buhay ko, pangako ko po sa'yo yan. Puntahan ko lang po si Roman. Oh, good karma. Ano, mahal? Masaya ka ba? Oo naman, mahal. Mahal, ha? Ang mahal ng kasalang to. Pero alam niyo ba, nakamura sana kayo kung sinunod niyo yung payo ko sa inyo na doon kayo kay Inang Lolita nagpa-cater. Nay, medyo hinaan niyo yung boses niyo. Maraming tao, baka marinig kayo. Ito yung gusto ni Agnes, eh. Agnes, ngayon kasal na kayo ng anak ko, ha? Magsumikap ka rin. Hindi naman porket maganda ang trabaho ng anak ko, sa kanya na lahat. Iba na ang panahon ngayon. Dapat nagtutulungan. Alam ko naman po yun, Nay. Saka mo na ako tawagin, nanay, pag close na tayo. Huwag mo nang tindihin yun. Siselos lang sa'yo yun. Palibasa, ang pinakasalan mo kasi, hindi ko iyo niya. Kasi Wow! Mahal, ang ganda! mahal, pag kapera pa tayo, paparenovate ko pa to para mas lumuwag. Pero syempre, pag marami na tayong anak, Marami? alam mo naman na gusto ko ng malaking pamilya, maraming anak. Kaya pa rin kapera pa tayo, papaluwagan ko pa to para mas maganda. Mahal, gusto ko ng aircon. Gusto ng aircon? Sige, Oo, bibili tayo ng aircon. aircon. Talaga nga naman, kapag hindi nasanay sa maginhawang buhay, madaplisan lang ng konting pera, umaasta ng mayaman agad-agad. Nay, Oy, Agnes, umayos ka, ha? Hindi nagpupulot ng pera ang anak ko sa kalsada. Nay, di ba ho nag-usap na ho tayo? Ang sabi ko sa inyo noon, tigilan niyo na yung asawa ko. Nay, para rin naman sa pamilya namin to eh. Hayaan niyo naman kami maging masaya ni Roman. Eh di sana maging masaya nga kayo. TV. TV Laking dito. TV. Oh. Yosi ka na naman. Akala ko ba binawasan mo na yan? Masyado lang maraming stress sa trabaho. Kumain ka na? Oo, kumain na ako eh. Sige. Maligo ka na para makapagpahinga ka. Oh! Mahal? Mahal, okay ka lang ba? Oo, pagod lang ako sa trabaho. Okay lang ako. Sige, dali na. Ate, pasensya ka na. Naku, huwag ka nang mahiya dyan sa ate mo. Ba, Agnes?
20,000 ang pinautang ko dyan para pang-placement ng Singapore. Wala pa daw siyang may babayad sa akin, kaya sabi ko, magpatulong siya sa'yo. Ate, matutulungan mo ba ako? Sige, tatanungin ko si Roman. Ako, sigurado meron yun. Nandito ho pala kayo. Hi, Roman. Kumain na ho ba kayo? Ay, oo, oo. Mahal, may extra ka ba dyan? Kailangan kasi bayaran ni Luisa si auntie eh. Magkano? 20,000. Naku, mahal, kukulangin to. Please, mahal. Kilala mo naman si auntie, hindi niya titigilan si Luisa. Bukas babayaran ko yung balanse. Ay, basta siguraduhin bukas, ha? O, alis na ako. Ay, halika na. Sige. Sige naman, salamat. Ate, salamat ha. Salamat, kuya. Wala na ako. Paggawa na lang natin ng paraan, ha? Ilang araw lang na overtime yung sa trabaho, mabawi din natin yan. Man, Oh, Mr. Cheng. pauwi na ako. Di ka pa uwi. Pangatlong shifting na ng araw nito, ah. Eh, kailangan ho bantayan yung mga gawain dito eh. Marami hong trabaho. Tapos ng isang araw, may reklamo tayo tungkol sa nag-deliver. Kailangan ko bantayan yung mga gawain para pulido. Masyado ka masipag, eh. Pahinga ka rin. Pumapayat ka na nga. Eh, kailangan mong pagpuspusan ng mga to eh. Ang dami mong bayarin. Kasal, yung bahay, tapos yung kapatid ho ng asawa ko eh, may ibang bansa pa ho. Pero sisingit mo rin yung pahinga mo. 3 araw ka na naka-overtime, eh. Health is wealth. Sige po, ingat po Sige, kayo. mauna na ako. Ingat po. Tulungan niyo ako, dali. Sir? Sir! Sir? Sir! 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 Huwag na katulong. Okay, sige. Please. Sir! Sir! Kayo po ba ang asawa? Ako yung nanay, Doc. Ano bang nangyari sa anak ko? Dok, ako po yung asawa. Ano po nangyari? Naging massive po ang stroke ng asawa niyo. Kaya hanggang ngayon, comatose pa rin po siya. Koma? Yes, nanay. He is under observation at this point. Kaya ngayon, ginagawa po namin lahat upang maagaran ang pagkamali ni Roman. Excuse me po, maiwan ko na po kayo. Kagagawa mo ang lahat ng ito, Agnes. Hindi may stress si Roman ng ganyan kung hindi ka siya din nanghihingi sa kanya ng pera. Ano po? Kapag may nangyari pang masama sa kaisa-isa kong anak, hindi kita mapapatawad. Mahal. Gising ka na. Gising ka na, mahal. Mahal na mahal kita. Hoy,
bago mo sabihin mahal mo yung asawa mo, isipin mo muna kung saan ka kukuha ng pambayad sa ospital na to sa napakamahal na bills. May naitabi naman po ako. Yung naiipon ni Roman, naubos na dahil sa napakalaking idinounce sa lintik na bahay na yon. Ngayon, sabihin mo nga sa akin, saan ka kukuha ngayon ng pambayad doon? Gagawa po ako ng paraan. Tagal nang walang malay ni Roman. Wala na akong perang may babayad dito sa ospital. Naibenta ko na po lahat eh. Mahigising pa kaya siya? Nurse! Nurse! Hindi, ako na. Ako na. Sandali. Mahal? Mahal? Mahal, okay ka lang ba? Mahal? Mahal, mahal. Mahal. Mahal, okay ka lang ba? Nurse! Nurse! Dahil sa massive ang stroke ni Roman, nagkaroon po siya ng kwadro ng tanopia. May surgery naman para maibalik ang paningin niya. Ang mahalaga, nagbalik na sa atin si Roman. Bakit ba nangyari sa akin to? Huwag ka mapanghinaan ng loob. Sabi ng mga doktor, malaki ang tsansa mo na makakita ka ulit. Manalig lang tayo. Paano tayo mabubuhay nito? Magsisikap ako. Sorry, Sorry, Agnes. Agnes? Ano yan? Notice of late payment. 2 buwan na kasi tayo hindi nakabayad ng bahay eh. Pagpasensyahan mo na yung ulam natin ngayon, ha?
Di bale, nag-apply na rin naman ako bilang sales lady sa may ukay-ukay sa may Luna. Bukas magsisimula na ako. Kumain ka na muna. Kasi iinom ka pa ng gamot eh. Mahal, wag na. Wag na, ako nang bahala dyan. Sige na, kumain na muna tayo. Kumain ka na muna. Pasensya ka na, ha? Naging pabigat pa ako sa'yo. Huwag mo intindihin yun. May awa ang Diyos. Makakapag-ipon tayo para maipagamot ka. Yung bahay natin, pwede nang mawala. Yung mga pangarap nating dalawa, parang bulaan na lang na pwedeng mawala. Parang kailangan na natin umalis ng bahay. Kasi hindi na natin mababayaran eh. Nay? Oh, ala, pasok. Sa halip na marangyang buhay, pagdurusa ang dinadanas ngayon ni Agnes. Tila nakatadhana na ang kanyang pagiging mahirap. Pero sa isang hindi inaasahang pagkakataon, isang tao mula sa kanyang nakaraan ang magbabalik at handa siyang isalba mula rito. Isang magandang pagkakataon na naman at oportunidad para kay Agnes. Kukunin kaya niya ito? Agnes? Ikaw nga ba yan, Agnes? Jamal? Oh, basta. Si Jamal, ang ex-boyfriend kong kabarkada ni Roman. Mas pinili ko si Roman dahil responsable ito, madiskarte, hindi tulad ni Jamal na walang kapangarap sa buhay. Pero parang bakit nabaliktad lahat? Ito na kaya ang tadhanang nagsasabi sa akin si Jamal ang tamang lalaki para sa akin? Hindi ka pa rin nagbabago. Pa rin yung gusto mo. Maganda ka pa rin. Ako, Jamal, ikaw talaga. Ito nga, nagkanda losyang-losyang na dahil sa kakaalaga kayo. Nabalita ko nga yung nangyari kay Roman eh. Gusto na siya. Alam mo, masaya ako nakita kita. Gusto ka na. Ang laki na ng pinagbago mo, ah. Okay naman. OFW na. Pag-ipon-ipon na rin kahit konti, pero parang may kulang pa rin eh. Sa'yo na lahat. Ano po bang kulang? Asawa.
3 araw lang yung nabili ko ha. Kasi medyo nakapos ako sa budget. Ang sabi ko, pang 3 araw lang yung gamot Narinig mo na- kita. Bulag lang ako, hindi ako bingi. Kumain ka muna bago uminom ng gamot. Kumain ka na ba? Paano akong kakain? Eh, wala namang pagkain, di ba? Ano bang problema mo at ang init ng ulo mo? Buwisit na buhay to. Man, pwede ba wag mo akong pagbuntungan ng galit mo? Ginagawa ko naman ng lahat ah. Kahit pakikisama sa nanay mo, kahit pang-aalila niya sa akin, tinatanggap ko. Agnes, gusto ko nang mamatay. Wala na akong silbi. Mabuti pa maghanap ka ng ibang lalaki. Alam mo, maghanap ka ng lalaki, tutupad ng mga pangarap mo. Tama na! Tama na, Roman! Tama na! Tigilan mo na, parang awa mo! Tigilan mo na ako! Tigilan mo na, Roman! Tigilan mo na, parang awa mo na, tigilan mo na. Tama na! Roman! Roman! Bigyan mo naman ako ng rason! Para samahan ka sa hirap at ginhawa. Kasi kung hindi mo na kaya, pagod ka na. Pati ako, pagod na, Roman! Roman, ano ba? Matapos gawin ng anak ko lahat para sa'yo? Ha? Gaganatin mo na yung anak ko? Umayos ka sa pamamahay ko! Nay! Nay, huwag niyo papalayasin! Umayos ka! Huwag ka babalik dito kahit kailan! Nay, tama na yan! Umayos ka! Nay! Umayos ka! Walang hiya ka! Lumayas ka at huwag ka nang babalik dito! Nay, tama na Kailan yan! Lumayas ka! O ano, dito ka di bumagsak sa amin. O asan na yung sinasabi mo magandang buhay? Di naman sarili mo mukha ka ng losyang. Pwede po bang hayaan niyo na muna kami mag-usap ni ate? Bahala kayo. Ate, tama na yung pag-iyak mo. Kilala ko naman si Kuya Roman eh. Mahal na mahal ka nun. At maayos niyo rin yan. Okay. Agnes? Jamal, nakainom ka ba? Nagkatuwaan lang. Pero di naman naparami. Oh, ikaw. Nandito ka sa auntie mo. Eh, nagka-problema kami ni Nay Presi eh. Basta huwag natin pag-usapan mahabang storya. Agnes. Hindi pa rin nagbabago ang pagtingin ko sa'yo. Kung kailangan mo ako, nandito lang ako. Jamal, huwag natin gawing komplikado to. Mas may bibigyan kita ng magandang kinabukasan, Agnes. Hindi lang naman magandang buhay ang pinangarap ko eh. Kailangan ko din ng kalinga. Ang pagmamahal. Jamal! Malito. Bigla lang din ako. Pasensya ka na. Tawarin mo ako. Ha?
Roman? Roman? Nay, si Roman po. Oh, ano? Nakipagbalikan ka na dyan sa ex-boyfriend mo, porket mayaman na siya. Mahal? Mahal ko ba yan? Mahal ako nga. Kasama ko si Jamal. Ay nako, Roman, iiwan ka na ng asawa mo. Nakahanap na siya ng ipapalit sa'yo. Hindi ho yan totoo. Pwede ho ba tama na? Sumusobra na kayo, Naya. Wala naman akong ginagawa sa inyo. Nandito si Jamal para bisitahin yung asawa ko. Mawalang galang na ho, Aling Presi. Dumaan lang ho ako dito dahil gusto kong makamusta si Roman bago ako bumalik ng Saudi. Huwag ka mag-alala, Roman. Usap na kami ni Agnes. Tutulong ako sa mga pangangailangan niya mag-asawa para mapagamot ka ng agaran. Para makakita ka na, ha? Jamal, maraming salamat, ha. Tatanawin ko tong isang malaking utang na loob. Importante, gumaling ka. Parang hindi naman tayo magbarkada dati niya, no? Oh, paano? Hindi na ako magtatagal. Agnes. Sabihan mo na lang ako, Agnes. Mahal, akala ko iiwan mo na ako, eh. Bakit ko naman gagawin yun? Pagpasensyahan mo na ako, ha. Ang importante, magkasama tayo sa hirap at ginhawa. Lalo na magiging tatlo tayo. Ano? Ay, magtatay ka na. Talaga? Dahil sa matinding pagsubok na ito, napatunayan ni Agnes na tunay ang kanyang pagmamahal at mas matimbang pa rin ito kesa sa anumang yaman at karangyaan. Love is sweeter when life is sour. Mas tumitingkad nga naman ang pag-iibigan kapag ito ay nasusubukan. Kayo rin ba ay may mga hinarap na pagsubok sa pag-ibig? Ipadala lamang sa aming Facebook account at baka ang inyong kwentong karelasyon na ang aming sunod na ipalabas. Magandang hapon po. Ako po si Carla Abellana at ito ang Karelasyon.